Marshall Pick, Kabanata 5149. Babalik ako maya-maya. Isang universe fragment sa loob ng isang domain ng Territory Lord, na nakunan, ang naging forward base ng Blue Sky Pass. Bagamat tapos na ang krusada sa ngayon, ang malaking digmaan sa Black Ink Clan ay hindi titigil sa lalong madaling panahon. Ang Expeditionary Force ay sumulong sa isang tuwid na linya, na nakuha ang anumang mga teritoryo ng Black Ink Clan sa daan. Gayunpaman, ang mga nasa magkabilang panig ng kanilang pagsulong ay hindi maaaring baliwalain. Nangangahulugan iyon na hindi nila pinansin ang maraming potensyal na mga kaaway, na ngayon ay teknikal na nasa likod ng kanilang mga linya. Kung atras ang Expeditionary Force, hindi nila kailangang bigyang pansin ang mga kaaway na ito. Gayunpaman, ngayon na gusto nilang hawakan ang kanilang posisyon dito at magtatag ng isang forward base, kailangan nilang bumalik at alisin ang mga teritoryong iyon. Hindi bababasa, ang forward base ay kailangang protektahan mula sa pagkubkob ng Black Ink Clan sa lahat ng panig. Ang Black Ink Clan ay nawalan ng maraming mapagkukunan at lakas ng tauhan sa labanang ito, at wala pang 40 Territory Lords ang natitira, na halos kalahati ng dati nilang kabuuan. Binawi na nila ang karamihan sa kanilang mga puwersa upang protektahan ang Royal City at hindi na, ng ahas na gumalaw ng malaya. Kaya, habang ang forward base ay napapalibutan ng mga Black Ink Clansmen, karamihan sila ay mga struggler at mahina. Ang mga tao ay kailangan lamang na gumugol ng kaunting oras at pagsisikap upang i-clear ang lahat ng mga Black Ink Clansmen na nasa likod nila. Nakikinita na ang pag-clear sa Black Ink Clansmen sa pagitan ng Blue Sky Pass at ang forward base ay ang susunod na malaking gawain na kailangan ng Blue Sky Pass. Ang forward base ay naging abala sa aktibidad. Nagsimulang mag-deploy ang ilang barkong pandigma sa ilang mga lokasyon sa walang laman at bumuo ng isang perimeter ng depensa. Pagkatapos, napili ang isang liblib na lugar at bumaba ang ilang barkong pandigma upang matiyak na ligtas ito. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap sa paligid, natukoy ang isang depresyon sa isang lambak ng bundok. Napakaraming lugar na tulad nito ang walang bisa at ang lambak na ito ay napakahusay na nakatago, kaya angkop ito para sa pag-set up ng Universe Array. Malinaw, kahit na dumaan ang Black Ink Clan sa lugar na ito, hindi sila makakahanap ng kahit ano nang hindi sinasadyang hanapin ito. Higit pa rito, kung talagang nakaset up ang Universe Array dito, ito ay sakop ng Spirit Arrays at binabantayan ng mga sundalo. Kaya, kung mayroong isang pag-atake, ang mga reinforcement ay malapit nang dumating at magbigay ng suporta. Ang mga warship ay pinamunuan ng Dawning Light, at 2 8th Grade Heaven Opening Division Commander ang sumama kung sakaling kailanganin sila. Nagsimulang ayusin ni Yang Kai ang Universe Array habang ang Array Masters na kasama niya ay nagsimulang mag-set up ng iba't ibang Spirit Array sa paligid ng Mountain Valley. Ang ilan ay para sa takip, ang ilan ay para sa proteksyon, at iba't ibang uri ng suporta at pantulong na layunin. Noong nakaraan, ang Blue Sky Pass ay walang halaga ng mga mapagkukunang kinakailangan upang makisali sa naturang gawain. Pagkatapos ng lahat, ang mga Spirit Array na may ganitong laki at kalidad ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Kung mas malakas ang Spirit Array, mas maraming mapagkukunan ang kailangan. Noong nakaraan, ang Blue Sky Pass ay napakahirap na hindi nito magawa ang mga bagay na ito. Pero ngayon, iba na. Bukod sa mga yaman na nakolekta mula sa kanilang mga naunang pananakop, madali na silang makakapagmina ng higit pa mula sa malawak na teritoryong kanilang sinakop. Matapos makumplito ang gawain, iniwan ng lahat ang kanilang mga imprint sa Universe Array at isang 8th Grade Master at isang batalyon na halaga ng mga sundalo ang nanatili upang bantayan ito habang ang iba ay nagpatuloy sa susunod na lokasyon. Isinasaalang-alang ang kapasidad ng 5th Grade Heaven Opening Realm Masters na iyon, 2 Universe Arrays lang ang kailangan. Pagkalipas ng ilang buwan, ganap na na-set up ang pangalawang Universe Array, na kumukonekta sa Blue Sky Pass sa forward base. Kailangan lang iwanan ng mga cultivator ang kanilang mga imprint sa bawat Universe Array, at mabilis silang makakalipat sa pagitan ng dalawang lugar. Siyempre, ang ibig sabihin nito ay kailangan munang iwan ng lahat ng mga sundalo ang kanilang mga imprint sa 2 Universe Array sa transit upang mapadali ang paggamit sa hinaharap. Ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay ang paalisin muna ng 8th Grade Division Commander ang kanilang mga imprint, pagkatapos ay i-shuttle nila ang mga mahihinang cultivator pabalik-balik sa pagitan ng Universe Arrays. Ang miniature universe ng 8th Grade Master ay sapat na malaki para magdala ng malaking halaga ng Heaven Opening Realms Masters. Kaya, ang lahat ng mga sundalo ng Blue Sky Pass ay maaaring mabilis na mag-iwan ng kanilang mga marka sa bagong Universe Arrays. Gayunpaman,
Hindi ito isang bagay na kailangang pag-isipan ni Yang Kai dahil ito ay ipauubaya sa 8th grade masters upang hawakan. Matapos makumplito ang pangalawang universe array, bumalik si Yang Kai sa Blue Sky Pass. Hindi ito nakatulong. Nang magpadala ng mensahe si Zhong Liang, na nanatili sa Blue Sky Pass, para bumalik si Yang Kai, umalis na si Yang Kai para iset up ang universe arrays. Kaya, ang mensahe ay hindi nakarating sa kanya hanggang ngayon. Nagmamadaling bumalik si Yang Kai sa Blue Sky Pass at nagulat kay Zhong Liang, kung saan sinabihan siya tungkol sa nangyari. Nawala si Martial Uncle Lu. Labis na nagulat si Yang Kai. Ang Martial Uncle Lu na tinutukoy niya ay si Luan ng Yin Yang Cave Heaven, isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Siya ay isang Western Army Division Commander, at dahil sa kanilang magkaparehong background, inalagaan niya si Yang Kai mula noong dumating siya sa Blue Sky Pass. Bagamat matanda na si Luan, mataas ang kanyang kultibasyon. Kaya hindi maintindihan ni Yang Kai kung paano siya nawala. Sumama ka sa akin. Hindi nagpaliwanag si Zhong Liang. Kinawayan lang niya si Yang Kai para sundan siya sa labas. Hindi nagtagal ay lumabas na silang dalawa sa gate. Ang larangan ng digmaan mula sa nakaraang digmaan ay nalinis, at ngayon ang lugar sa labas ng Blue Sky Pass ay walang laman. Walang sino man ang makakaisip mula sa eksenang ito na 2 taon lamang ang nakararaan ang Black Ink Clan Army ay buong lakas na dumating at nakipag-ugnayan sa Blue Sky Pass sa isang malaking labanan. Pagdating niya, si Yang Kai ay agad na nadala sa isang maliit na bitek sa void sa harap niya, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, hindi niya maiwasang mapasimangot. Ipinaliwanag ni Zhong Liang. Mayroong Universe Cave Heaven dito, hindi ko alam kung naaalala mo. Bahagyang tumango si Yang Kai. Naaalala ko. Lahat ng Universe Cave Heavens at Universe Paradise sa labas ng Blue Sky Pass ay personal niyang natagpuan at binuksan, at pagkatapos ay napuno ng mga bitag. Kaya, natural na may ilang alaala si Yang Kai sa kanila. Nagpatuloy si Zhong Liang. Ang iyong Martial Uncle Lu ang may pananagutan sa Universe Cave Heaven na ito. Hindi namin alam kung sino ang kanyang kalaban, ngunit malamang na siya ay medyo malakas. Patuloy pa rin ang kanilang labanan nang umalis ang Expeditionary Force, ngunit 6 na buwan pagkatapos umalis ang Expeditionary Force, itong Universe Cave Heaven ay biglang gumuho at nabuo ang isang void crack. Pagkatapos noon, ang iyong Martial Uncle Lu at ang kanyang kalaban ay wala nang makita kahit saan. Sinabi ni Yang Kai na nakakunot ang noo. Kapag gumuho ang Universe Cave Heaven, ang espasyo ay magiging maayos at magkakaroon ng void crack. Si Martial Uncle Lu at ang Territory Lord na iyon ay malamang na nahuli dito at kinaladkad sa void. Tumango si Zhong Liang. Eksakto, ang matandang umutot ay matigas ang ulo. Malamang, ayaw niyang makatakas ang Territory Lord na iyon, kaya naman napunta sila sa ganitong sitwasyon. Ang void crack na ito ay medyo maluwang noong una itong nabuo, kaya pumasok ako sa loob upang mag-imbestiga, ngunit tulad ng alam mo, ang void ay hindi kapani-pani walang magulo at ako ay naging disoriented sa sandaling pumasok ako. Wala akong mahanap na bakas ng Martial Uncle Lu mo, kaya wala akong choice kundi umatras habang kaya ko pa. Pagkaraan ng napakatagal na panahon, at dahil malapit nang gumaling ang void crack dito, natatakot ako na baka hindi na bumalik ang iyong Martial Uncle Lu. Papasok ako para hanapin siya. Humakbang pasulong si Yang Kai. Sigurado ka ba? Mukhang nag-aalala si Zhong Liang. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, babalik ka agad ang junior na ito. Pagkatapos noon, minanipula niya ang space principles at bumulusok sa maliit na void crack. Sa void, ang kaguluhan at kawalan ng kaguluhan ay nagngangalit. Tahimik na itinulak ni Yang Kai ang kanyang space principles upang lumangoy laban sa agos, na nag-iiwan ng bakas ng kanyang aura sa likod sa daan. Sa una, kalmado ang lahat, ngunit habang lumalangoy siya ng mas malalim, nagsimulang lumitaw ang mga pagkagambala sa kaguluhan. Maingat na sinuri ni Yang Kai ang mga bakas na ito at napagtanto na ang mga ito ay dapat na mga labi ng labanan sa pagitan ng mga masters. Ito ay malinaw na resulta ng labanan sa pagitan ng Martial Uncle Lu at isang partikular na Territory Lord. Si Zhong Liang ay nauna nang pumasok at nalilito sa kanyang nakita, ngunit para kay Yang Kai, ang mga bakas na ito ang pinakamagandang pahiwatig upang mahanap ang kanyang mga target. Kasunod ng mga bakas, nagsimula siyang maghanap sa kanila. Ang bahaging ito ng void ay lubhang mapanganib dahil ito ay lubhang nabalisa, na ginagawa itong mas magulo kaysa sa karaniwan, na walang pagkakatulad ng direksyon o oras. Sa mapahamak na lugar na ito, hindi malalaman ng isa kung nasaan siya o kung gaano karaming oras ang ginugol niya doon. Marahil ang isa ay maaaring gumugol ng libu-libong taon sa loob ng void, para lamang lumabas at makita iyon ngunit isang maikling sandali ang lumipas sa labas ng mundo.
Ang mga pagbabago sa loob ng Void ay lubos na hindi nahuhulaan. Tanging ang isang tulad ni Yang Kai, na bihasa sa Dao of Space, ang makakahanap ng isang uri ng kaayusan sa mapahamak na lugar na ito. Gamit ang Space Principles, ginamit niya ang kanyang Divine Sense, at nagawa niyang subaybayan ang kanyang paligid habang naghahanap siya. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, biglang nakaramdam si Yang Kai ng kaguluhan at nag-zoom off sa isang tiyak na direksyon. Hindi nagtagal, dumating siya sa isang void turbulence at naramdaman ang isang bangkay na lumulutang at lumulubog dito. Napuno ng mga sugat ang bangkay at may nakamamatay na sugat sa ulo nito. Ang ekspresyon ng mukha nito ay parang nanlilisik sa hindi makapaniwala bago ito mamatay. Ito ay isang bangkay ng isang Black Ink Clansman. Nakahinga si Yang Kai nang makitang ang bangkay na ito ay ang Territory Lord na nakipaglaban kay Luan. Ang katotohanang narito ang kanyang bangkay ay nangangahulugan na si Luan ang nanalo. Matapos maingat na kilalanin ang bangkay ng Territory Lord, nakilala ni Yang Kai na ang taong ito ay dapat isa sa nangungunang 5 pinakamalakas na Territory Lord sa Blue Sky Pass, nakapantay ni He Yuan mula sa Yinyang Pass. Ngayon, makatuwiran kung bakit hindi siya mabilis na may baba ni Luan, isang senior 8th grade Heaven Opening Realm Master, kahit na may mga geographical na bentahe. Sa katunayan, hindi kailangang maging determinado si Luan na patayin ang Territory Lord na ito. Noon pa man ay ipinatupad ang plano, ipinaliwanag ni Zhong Liang at ng iba pa na kung hindi nila maipanalo ng mabilis ang laban, dapat silang tumakas bago gumuho ang Universe Cave Heaven. Kung hindi, malamang na masipsap sila sa Void. Maraming 8th grade division commander ang gumawa nito. Kung hindi na sana ganoon karaming Territory Lord ang nakatakas sa araw na iyon. Maliwanag na hindi pinansin ni Luan ang mga utos na iyon. Handa siyang mamatay para matiyak na hindi makakatakas ang Territory Lord. Dahil dito, sinipsip ang dalawa sa Void. Kung narito ang bangkay na ito, maliwanag na hindi dapat masyadong malayo si Luan. Gayunpaman, ang buong lugar na ito ay walang direksyon. Kaya, kung siya ay nahuli sa isa sa mga magulong agos, walang sinasabi kung saan siya aanod. Ipinagpatuloy ni Yang Kai ang kanyang paghahanap, ang kanyang Divine Sense ay umabot sa limitasyon nito. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Yang Kai ang isang pabago-bagong aura ng buhay sa di kalayuan, ang pagbabago-bagong ito ay napakakaiba at halatang sinadya upang ituro ang lokasyon nito. Mabilis na tumugon, ngumiti si Yang Kai at lumipad sa void na parang isda na lumalangoy sa itaas ng agos patungo sa hindi pangkaraniwang pagbabago-bago. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Yang Kai sa isang matandang lalaki na naka-cross-leg. Nakangiting tinawag niya, "Marshal Uncle," paumanhin sa matagal na paghihintay. Marshal Pick, Kabanata 5150. Ang Pagan Gaso. Mukhang alam din ni Luan na magpapadala ang Blue Sky Pass ng isang tao para hanapin siya. Natural, ang taong ito ay dapat na si Yang Kai. Kung tutusin, siya lang ang tanging tao na malayang nakaka-transverse sa magulong void. Natural, sinubukan ni Luan na makaalis sa void. Gayunpaman, kahit na siya ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, hindi niya mahanap ang kanyang daan pabalik sa magulong espasyo. Mas masahol pa, siya ay nasugatan pagkatapos ng labanan sa Territory Lord, at malayo sa kanyang pinakamataas na estado. Kaya, sa halip na bulag na maghanap ng daan palabas, pinili niyang umupo at maghintay. Pagkatapos ng lahat, tiyak na darating si Yang Kai at hahanapin siya. Katulad nito, ang pag-upo niya ay tumulong din kay Yang Kai na mahanap siya. Ang paghahanap kay Luan at pagbabalik ay hindi mahirap para kay Yang Kai. Nang makita niyang lumitaw ang dalawa, si Zhong Liang, na kanina pa naghihintay sa labas, ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag. Bawat 8th grade Heaven Opening Realm Master ay isang haligi sa pakikipaglaban ng human race laban sa Black Ink Clan. Higit pa rito, dahil hindi malaki ang bilang ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa bawat Great Pass, ang bawat pagkamatay nila ay lubhang nakaapekto sa human race. Kaya, natuwa siya nang makitang maayos si Luan. Gayunpaman, dahil hindi magaan ang mga sugat ni Luan, mabilis siyang bumalik para magpahinga at gumaling. Samantala, nagsimula si Yang Kai sa isang paglalakbay patungo sa forward base kasama ang natitirang bahagi ng Dawn Squad. Ang forward base ay naipako ng malalim sa loob ng teritoryo ng Black Ink Clan. Sa kamakailang digmaang ito, nakamit ng Blue Sky Pass ang napakahusay na resulta. Ang malaking pagkalugi ng Black Ink Clan ay sapat na para hindi sila makabawi ng hindi bababa sa 1,000 taon. Higit pa rito, nakadepende ang time frame na iyon sa kanilang kakayahang sirain ang bagong forward base ng Blue Sky Pass.
Kung ang Blue Sky Pass ay maaaring magkaroon ng matatag na foothold, at sugpuin ang halos kalahati ng teritoryo ng Black Ink Clan dito, kung gayon ang Black Ink Clan ay maaaring hindi na makabawi sa dati nitong lakas. Gayunpaman, kung ang mga tao ay nawala ang forward base, ang kanilang matagumpay na kinalabasan ay lubos na mababawasan. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng forward base ay kritikal sa magkabilang panig. Gayunpaman, hindi lamang nila may pagtanggol ang kanilang kasalukuyang posisyon. Kinailangan nilang gumawa ng inisyatibo o sila ay tuluyang itutulak pabalik. Nag-deploy ang Blue Sky Pass ng 20,000 sundalo mula sa nakaraang krusada, ngunit ngayon mahigit 10,000 pa ang na-deploy upang magbigay ng suporta sa tulong ng dalawang transit na Universe Array na itinakda ni Yang Kai. Sa kasalukuyan, sa Blue Sky Pass, ang pinakapangunahing tauhan lamang ang naiwan. Ang natitira ay inilipat sa labas. Sila ay pasibo na nagtatanggol sa loob ng napakaraming taon, kaya nang sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon na gumawa ng inisyatiba, ang mga desisyon na ginawa ng nasa itaas ay pawang matapang at agresibo. Gayunpaman, ang mga paggalaw ng mga tropa ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pag-atake ng Blue Sky Pass. Dahil nasa malalim na sila ngayon sa teritoryo ng Black Ink Clan, ang kalaban ay magiging masyadong abala sa mga puwersang iyon na malapit sa kanilang Royal City upang ay target ang Blue Sky Pass mismo. Hindi rin maasahan ng Black Ink Clan ang mga reinforcement mula sa iba pang theaters dahil ang bawat war zone ay may kanya-kanyang isyu na dapat harapin. Ito ay hindi naiiba para sa mga tao, na hindi makapagpadala ng malalaking reinforcement sa isa't isa. Kaya para sa magkabilang panig, sila ay karaniwang nakikipaglaban sa isang malayang digmaan. Habang inaayos ni Yang Kai ang Universe Arrays, ang mga sundalo sa forward base ay nagpapagaling. Matapos ang 10,000 reinforcement ng Blue Sky Pass ay dumating sa forward base, maraming mga proyekto sa pagtatayo ang ipinatupad. Isa-isang nagpatrolya ang squad sa forward base, nililinas ang sinumang Black Ink Clansmen sa lugar. Maging ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay gumagalaw, sinusubukang gamitin ang pagkakataong ito para sugpuin ang Black Ink Clan hanggat maaari. Natural, ang Black Ink Clan ay hindi uupo at aatake. Kahit na hindi sila naglunsad ng anumang malalaking labanan, nagpatuloy sila sa maliliit na pananambang. Sa katunayan, halos araw-araw, ang mga squad na nakipagsapalaran kahit medyo malayo sa forward base ay tambangan ng Black Ink Clan. Ang humans at ang Black Ink Clan ay naglalaban sa daan-daang libong taon sa pagitan ng Blue Sky Pass at ng forward base. Sa pagkakataong ito, ang mga tao ang may ganap na kalamangan. Kaya, ang gayong mga pananambang ay walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga territory lords dito ay hindi maglalakas loob na lumipat ng madali. Bukod pa rito, ang human squads ay may kanilang mga warship, na mayroong ganap na kalamangan kapag nahaharap laban sa isang maliit na bilang ng Black Ink Clansmen. Sa katunayan, kung ang isang squad ay natagpuan ang kanyang sarili na mapanganib kaysa sa bilang, o nahaharap sa isang malakas, walang kapantay na kalaban, ang mga warship ay nagtataglay ng mga nagtatanggol na spirit array na magpoprotekta sa kanila. Sa pinakamasamang sitwasyon, naroon pa rin ang Universe Array sakay ng Purifying Black Ink battleships na nakaangkla sa forward base, na nagbigay daan sa kanila na makatakas sa labanan kung kinakailangan. Kaya naman, hanggat mayroon pa silang swerte, at hindi ganoon kahirap ang sitwasyon, hindi na nila kailangang matakot para sa kanilang buhay. Sa kawalan, isang warship ang lumipad pabalik-balik habang ang mga sinag ng maliwanag na liwanag ay bumaril mula sa katawan nito. Hindi napigilan ang malakas na pag-atake, ang Black Ink Clansmen ay sumambulat sa ambon ng dugo. Sa paligid ng warship, may ilang figure na gumagalaw, inaalis ang anumang nakakalat na Black Ink Clansmen na naruroon gamit ang sarili nilang secret techniques. Sa loob ng maikling panahon, daan-daang Black Ink Clansmen ang napatay. Si Miao Fei-ping ay kumislap at lumipad pabalik sa Dawning Light, mukhang walang pakialam, na walang kagalakan o pagtataka sa kanyang mga mata. Sa binyag ng dugo at digmaan, siya ay mabilis na nag-mature at hindi na walang magawa at kinakabahan gaya noong unang beses niyang nakipaglaban sa Black Ink Clan. Sa normal na mga pangyayari, ang isang 6th Grade Heaven Opening Realm Master na tulad niya ay hindi aalis sa kanilang warship para direktang patayin ang kalaban. Dapat siyang manatili sa loob ng protection na spirit array sa warship at gamitin ang mga offensive array nito upang harapin ang pinsala. Gayunpaman, ang labanan ngayon ay iba sa karaniwan. Nakatagpo sila ng ilang nakakalat na Black Ink Clansmen, kaya nagkaroon ng luwag para sa 6th Grade Masters na makakuha ng ilang direktang karanasan sa pakikipaglaban. Ang Black Ink Clan ay karaniwang nagpapadala ng napakalaking hukbo, na may makapangyarihang mga masters na nangunguna sa kanila.
Kaya, kahit na ang 6th grade Heaven Opening Realm Master, na hindi maituturing na mahina, ay mahihirapang mabuhay sa magulong larangang iyon. Bilang resulta, ang mga nasa ilalim ng 7th grade ay karaniwang naatasang kontrolin ang kanilang mga array ng worship. Sa daan-daang Black Ink Clansmen na nakatagpo ngayon sa Dawn Squad, isa lang ang Feudal Lord, at siya ay mabilis na pinatay ni Feng Ying. Samantala, ang iba ay nakakalat na parang buhangin. Hindi napigilan ng ilang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na magmadaling lumabas ng worship para lumaban, at hindi sila pinigilan ni Yang Kai. Ang ganitong mga labanan ay matatagpuan sa lahat ng dako ng walang bisa. Ang mga sundalo ng forward base ay nagsimulang tukuyin ang ganitong uri ng misyon bilang pangangaso. Higit pa rito, ang mga pangangaso na ito ay hindi lamang naganap sa maliliit na grupo ng Black Ink Clansmen. Minsan, nag-organisa ng mas malalaking paghahanap kung saan maraming squad ang magtutulungan upang harapin ang malaking halaga ng pinsala sa mga nakakalat na Black Ink Clansmen. Bilang resulta, nagsimulang mag-alala ang Black Ink Clan na kung magpapatuloy ito, ang Human Army ay magsisimulang sumulong muli patungo sa Royal City. Sa kanilang sitwasyon kung ano ito, napilitan ang Black Ink Clan na itoon ang karamihan sa mga masters nito sa pagtatanggol sa Royal City. Naturally, nangangahulugan iyon na ang espasyo sa pagitan ng Blue Sky Pass at ang forward base ay walang makapangyarihang Black Ink Masters. Squad Leader, oras na. Pinaalalahanan ni Feng Ying si Yang Kai. Tumango si Yang Kai. Bumalik na tayo, matagal na tayo. Upang matiyak ang pagiging epektibo ng labanan ng lahat ng mga sundalo, ang forward base ay nagtatag din ng ilang mga panuntunan, kabilang ang mga limitasyon sa oras sa bawat paghanap ng squad, at ang hanay ng mga aktibidad na maaari nilang patakbuhin. Ginawa ito dahil sa takot na madala ang mga sundalo sa pagpatay sa kaaway, magbunyag ng mga bukas, at magdulot ng mga hindi kinakailangang trahedya. Kalahating taon na ang nakalipas mula noong huling umalis ang Dawn Squad mula sa forward base, at ang lugar kung saan sila aktibo ay palaging nasa pinakamalayo na abot na pinapayagan ng mga panuntunan. Natural, ito ay dahil sa paglabas nila, mas marami ang bilang ng Black Ink Clansmen doon. Kalahating taon ang takdang oras na itinakda ng forward base bago sila kailangang bumalik. Higit pa riyan, hindi kakalkulahin ang military merit, at maaaring may mga parusa pa, gaya ng pagbabalik sa kanila sa Blue Sky Pass. Natural, ang gayong mga parusa ay para sa kaligtasan ng mga sundalo. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatatag ng isang pinatibay na posisyon ay isang pangmatagalang plano. Imposibleng makamit ito ng magdamag, kaya kailangang tiyakin ang integridad at pagiging epektibo ng labanan ng mga sundalo sa forward base. Pagkatapos ng kalahating taon ng labanan, magpapahinga sila para sa susunod na kalahating taon, na nagpapanatili ng balanse. Sa utos ni Yang Kai, sinimulan ng mga miyembro ng Dawn Squad na gamitin ang Universal Transference Law para bumalik. Sa huli, si Yang Kai na lang ang natitira habang iniimbak niya ang Dawning Light sa kanyang miniature universe. Pagkatapos nun, pumikit siya at nawala. Bumalik sa forward base, kung saan naroon ang Universe Array, ang mga mula sa Dawn Squad ay lumitaw isa-isa. Sa sandaling lumitaw sila, mahusay silang lumipat sa daan upang hindi makagambala sa paglipat ng iba na nagbabalik din. Magpahinga kayo at maglinang. Pagkatapos ng kalahating taon, magtitipon ulit tayo. Nagutos si Yang Kai at agad na naghiwa-hiwalay ang mga tao. Pagkatapos ay naglakad-lakad siya patungo sa Merit Hall. Ang mga military merit na nakuha sa pamamagitan ng pangangaso sa loob ng kalahating taon ay kailangang irehistro, at ang Dawning Light ay nagkaroon din ng kaunting pinsala, kaya kailangan itong ipadala sa refining hall para sa pagkukumpuni. Binabaybay ni Yang Kai ang pamilyar na landas na ito sa puntong ito. 10 taon na ang nakalipas mula noong itinatag ng Expeditionary Force ang forward base, at sa tuwing babalik siya mula sa isang pangangaso, bilang pinuno ng Dawn Squad, kailangan niyang gampanan ang mga tungkuling ito. Pagdating muna sa Merit Hall, ang pagpaparehistro ng mga kontribusyong militar ay naitala ng 5th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang mga ganoong posisyon ay walang direktang pakikipaglaban sa Black Ink Clan, kaya kadalasan sila ay pinupuno ng mga cultivator na may pinakamababang grado. Ang pagpaparehistro ng military merit ay natural na napakakinis. Ang kailangan lang gawin ni Yang Kai ay magbigay ng ebidensya para sa mga pagpatay. Sunod, pumunta si Yang Kai sa refining hall at ibinigay ang Dawning Light. Matapos iyon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang barko. Kakailanganin lang niyang makuha ito pagkatapos ng kalahating taon, nang lumabas ang Dawn Squad sa susunod na pangangaso nito. Ang refining hall na ngayon ang pinakaabalang lokasyon sa buong forward base. Gayunpaman,
hindi ito maaaring makatulong. Isa-isang lalabas ang squads, manghuli ng mga kalaban, pagkatapos ay babalik na may dalang sirang warship na kailangang ayusin. Dahil may limitadong bilang ng mga artifact refiner, palaging abala ang refining hall. Noong nakaraan, kapag ang Great Pass ay nasa ilalim ng pagkubkob ng Black Ink Clan, ang mga artifact refiner ay magiging sobrang abala at hindi na sila magkaroon ng oras upang huminga, ngunit pagkatapos ng pagkubkob, magkakaroon sila ng oras upang magpahinga. Gayunpaman, iyon ay sa nakaraan. Dahil naitatag ang forward base, ang mga artifact refiner ay abala na ngayon sa buong orasan, na walang oras para magpahinga. Noong ginawa ng forward base ang mga patakaran, nililimitahan ang pangangaso, sa kalahating taon lamang at hindi bababa sa kalahating taon ng paglilinang pagkatapos, hindi nila talaga isinaalang-alang ang workload ng artifact refiner. Pagkatapos ng lahat, kalahating taon ay halos sapat para sa isang artifact refiner upang ayusin ang isang warship. Kahit na si Yang Kai ay isa na ngayong artifact refining grandmaster, at maaari niyang ayusin ang mga simpleng problema sa Dawning Light, ang ilan sa mga pinsala ay sa spirit arrays nito, at dahil kaunti lang ang alam niya tungkol sa Tao of Spirit Array, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtanong. Para ayusin ito ng Array Master, kaya naman ipinadala niya ito sa refining hall. Nang maglalakad na sana siya pabalik sa kanyang tinutuluyan, narinig niya ang isang transmission ng Divine Sense. Tumalikod siya at saka lumipat patungo sa isang partikular na direksyon. Mabilis siyang pumasok sa isang Grand Hall, kung saan ang Eastern Army Commander, si Ding Yao, ay nakikipag-usap sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Pagkatapos ng maikling palitan ng ilang salita, ang 8th grade Masters ay tumalikod at umalis, habang si Ding Yao ay lumingon para tingnan si Yang Kai. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Pagbati Senior. Bahagyang tumango si Ding Yao at sinabing, mayroon akong gawain para sa iyo. Si Yang Kai ay mukhang solemn na habang sumagot. Pakisabi sa akin ang higit pa tungkol dito. Kailangan kong bumalik ka sa Blue Sky Pass at pumili ng isang tao. Sunduin ang isang tao. Sumimangot si Yang Kai, naguguluhan at nagtanong. Sino ang susunduan? Hindi mo kailangang malaman. Maiintindihan mo rin pagdating ng panahon. Medyo hindi nasisiyahan si Yang Kai sa kakaibang utos na ito at hindi niya maiwasang tumutol. Senior, hindi ba mas mabuti para sa isang 8th grade division commander na kumilos bilang isang bantay? Ako ay nasa 7th grade lamang, kaya kahit na gusto kong mag-imbak ng isang tao sa loob ng aking miniature universe, maaari ko lamang dalhin ang mga nasa 6th grade o mas mababa. Paano ako makakatulong sa kasong ito? Sinulyapan siya ni Ding Yao. Hindi ko kailangan na gamitin mo ang miniature universe mo para itabi ang taong ito, kailangan ko lang ipakita mo ang daan dito. Higit pa rito, ang taong ito ay nasa 8th grade, kaya hindi rin sila maiimbak ng ibang 8th grade masters at kailangang maglakbay ng magkatabi. 8th grade. Nagulat si Yang Kai. Dahil ito ay isang tao sa 8th grade Heaven Opening Realm, naniniwala ako na ang taong iyon ay may sapat na lakas upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Bakit kailangan ko pa silang sunduin dito? Martial Pick, Kabanata 5151. Pagtanggap sa mga bagong dating. Tumigil ka sa pagbubuga ng napakaraming basura. Pinandilatan siya ni Ding Yao at sinaway. Ang taong ito ay isang bagong dating sa Black Ink Battlefield. Bagamat totoo na sila ay isang 8th grade master, hindi sila sanay sa pakikipaglaban. Dahil ang taong ito ay isang taong hindi pa sanay sa Black Ink Battlefield, inatasan kitang maging escort ng taong ito. May bago. Nagsimulang bumilis ang puso ni Yang Kai. Mula sa 3,000 mundo. Tumango si Ding Yao. Tama. Makahulugan niyang idinagdag. Baka kakilala ka niya. Kaya gusto mo bang pumunta? Oo, syempre. Tiyak na tugon ni Yang Kai. Kung ito ay kumukuha lamang ng isang tao, hindi ito isang mahirap na gawain. Bagaman, medyo walang kabuluhan para sa kanya na samahan ang gayong tao hanggang dito, magiging interesante pa rin na makilala ang bagong dating na ito. Dahil sinabi ni Ding Yao na maaaring ito ay isang taong kilala niya, si Yang Kai ay sabik na makilala sila. Kahit na ito ay hindi isang matandang kakilala, mahigit 100 taon na ang lumipas mula noong siya ay dumating sa Black Ink Battlefield na ito, kaya ito ay isang pagkakataon upang makita kung may mga bagong pagbabago sa Star Boundary at Voidland pagkatapos niyang umalis. Katulad nito, naunawaan ni Yang Kai na ang pagpapadala ng isang 8th grade division commander para sa ganitong uri ng maliit na bagay ay aksaya. Kung tutusin, kakaunti lang ang tao sa 8th grade Heaven Opening Realm at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang mahahalagang gawain na nagpapanatili sa kanila na laging abala. Kaya,
ang mga bagay na ito ay pinakamabuting ipaubaya sa mga nasa ikapitong grade. Kahit sa mga nasa 7th grade, kitang-kita sa lahat ang lakas ni Yang Kai. Siya rin ang nag-set up ng bagong universe arrays. Kaya, tiyak na mas maginhawang personal siyang mamuna, na marahil ang pinakamalaking dahilan kung bakit inatasan siya ni Ding Yao na gawin iyon. Kung ganoon, ipaubaya ko na ito sa iyo. Tandaan ang oras. Ang mga bagong dating ay dapat dumating sa loob ng ilang araw. Sa ngayon, bumalik ka sa PAS. Iwinagayway ni Ding Yao ang kanyang kamay. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at tumalikod para umalis. Una, bumalik siya sa lugar kung saan nakapwesto ang Dawn Squad at sinabi kay Feng Ying ang tungkol sa kanyang misyon. Ipinaalam din niya sa kanya na dapat siyang bumalik sa oras para sa susunod na misyon ng Pangangaso. Kung hindi, dapat na lang niyang ilabas ang squad nang wala siya, na sinang-ayunan ni Feng Ying. Dahil wala siyang dapat ihanda bago ang biyahe patungo sa PAS, agad na isinaaktibo ni Yang Kai ang Universe Transference Law. Nakatuon siya sa Universe Array ng Blue Sky Pass, at hindi nagtagal ay nilamon siya ng liwanag simula sa kanyang mga paa. Kadalasan, ang mga nasa 7th grade Heaven Opening Realm ay magiging imposibleng direktang mag-teleport mula sa forward base patungo sa Blue Sky Pass dahil napakalayo ng distansya. Ang stress ng paglipat na malayo sa Void ay mas malamang nadudurog sa isang ordinaryong 7th grade master, kaya ang dalawang universe arrays ay inayos sa pagitan nila upang magsilbing mga waypoint. Dahil si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space gayunpaman, maaari niyang pagaanan ang mga ganitong epekto. Nagiba-iba ang space principles, at muling lumitaw si Yang Kai sa loob ng Blue Sky Pass. Sa pag-iisip ng misyon, direktang nagtungo siya sa Western Army's headquarters upang batiin si Zhong Liang. Senior, pinabalik ako ni Senior Ding para i-welcome ang isang bagong dating, nandito na ba sila? Umiling si Zhang Liang at sumagot. Wala pa, pero dumating na ang balita ilang araw na ang nakalipas. Well, tulad ng alam mo, hindi madali para sa mga galing sa 3,000 mundo na pumunta dito, maghintay lang muna. Tumango si Yang Kai. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ito? Ang mga taong nagmumula sa 3,000 mundo ay inayos lahat ng Cave Heavens at Paradises, responsibilidad lang namin ang pagtanggap sa kanila. Hindi namin alam kung gaano karaming tao ang darating, o kung saang sekta sila nagmula. Basta ipapadala sila mula sa No Return Pass. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin. Hindi niya maiwasang maghintay. Tila higit sa isang tao ang dumarating, kaya hindi niya maiwasang mag-isip kung may mga bagong dating mula sa Star Boundary o Voidland sa kanila. Marami ring Heaven Opening Realm Masters sa Star Boundary at Voidland. Kaya, magiging normal kung ang ilan ay itatalaga sa Black Ink Battlefield. Gayunpaman, hindi ang Star Boundary o Voidland ay bahagi ng Cave Heavens and Paradises. Kaya, ayon sa matagal ng pagsasanay, hindi sila karapat-dapat na tumuntong sa Black Ink Battlefield. Kahit na siya ay nasa Black Ink Battlefield ng mahigit 100 taon, at nakipaglaban din sa dalawang magkaibang pass, kahit 2 beses na nakapasok sa teritoryo ng Black Ink Clan, hindi pa rin gaanong alam ni Yang Kai ang tungkol sa iba't ibang bagay. Ang isang bagay ay kung paano ang 3,000 mundo ay nagtalaga ng mga reinforcement sa Black Ink Battlefield. Dahil wala siyang magawa, nagpa siya si Yang Kai na tanungin si Zhong Liang. Ipinaliwanag ni Zhong Liang. Karaniwang bawat 100 taon, ang Cave Heavens and Paradises ay magpapadala ng ilang tao upang palakasin ang Great Passes. Ang bilang ng mga taong ipinadala ay nag-iiba, dahil maraming maaaring mangyari sa loob ng 100 taon. Gayunpaman, tulad ng alam mo, sa tuwing lalaban tayo sa Black Ink Clan, palagi itong magreresulta sa mga casualty. Bagamat hindi marami, sa paglipas ng panahon sila ay nag-iipon. Sa kalaunan, kung napakaraming nasawi, at kakaunti ang natitira upang ipagtanggol ang ating mga linya, hindi bababagsak ang Great Passes. Kaya, ang mga regular na reinforcement mula sa Cave Heavens at Paradises ay isang pangangailangan. Ito rin ang dahilan kung bakit iniisip noon ni Yang Kai na ang Cave Heavens at Paradises ay hindi karapat-dapat sa kanilang mga reputasyon, dahil ang mga puwersang ipinakita nila sa 3,000 Worlds ay tila hindi kahanga-hanga gaya ng nararapat. Inaasahan ng isang tao na ang Cave Heavens at Paradises, kasama ang kanilang napakahabang kasaysayan at malalim na pundasyon, kasama ang mahabang buhay ng mga cultivators sa Heaven Opening Realm, ay dahan-dahang makakaipon ng napakalaking bilang ng Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, noong binisita ni Yang Kai ang ilan sa kanila noong nakaraan, ang bilang ng mga Heaven Opening Realm Masters na nakita niya sa Cave Heavens and Paradises ay hindi kasing dami ng kanyang inaasahan. Ngayon, lahat ay may katuturan. Kung tutusin,
ang mga nangungunang puwersang ito ang nagpapadala ng karamihan sa kanilang pinakamalakas na master sa Black Ink Battlefield sa mga nakaraang taon. Ang mga reinforcement ay unang kukunin sa no-return pass, pagkatapos ay ipapadala sila mula doon sa iba't ibang Great Passes. Ginagawa ito upang matiyak ang integridad ng bawat Great Pass. Ang bilang ng mga taong ipinadala sa bawat pass ay depende sa pagkawala at pangangailangan ng Great Pass mismo. Kunin ang pagkakataong ito bilang isang halimbawa. Ang mga pagkalugi ng aming Blue Sky Pass noong kamakailang krusada ay hindi maliit. Kaya, dapat marami pang reinforcement na itatalaga sa atin. Higit pa rito, dahil sa forward base, magkakaroon ng pangangailangan para sa maraming tao na may iba't ibang hanay ng kasanayan. Ito ang kinakailangan ng Blue Sky Pass, na iniharap namin sa 3,000 mundo upang matugunan. Sa palagay ko, ang mga balita tungkol sa kung ano ang nagawa natin sa ngayon ay magpapasaya sa kanila. Tumango si Yang Kai bilang pag-unawa, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagtanong. Dapat marami pa ring 8th grade Heaven Opening Realm Master sa bawat headquarters ng Cave Heaven at Paradise. Dahil ang 3,000 mundo ay mahalagang matatag, bakit hindi ilipat ang higit pa sa mga ito sa Black Ink Battlefield? Sa ganoong paraan, malalampasan natin ang Territory Lords ng mas mataas na bilang. Hindi naman dapat ganoon kahirap gawin, di ba? Nakangiting sagot ni Zongliang. Hindi naman mahirap, syempre. Ang Cave Heavens and Paradises ay may matibay na pundasyon at mga pamana, kaya tiyak na hindi magiging problema ang makakuha ng ilan pang 8th grade masters na italaga dito, ngunit naisip mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Magkakaroon ba ng anumang mapagpasyang pagbabago kung talagang gagawin namin ang sinabi mo? Sa kasalukuyan ay walang paraan upang ganap na maalis ang Black Ink Clan, kaya ano ang silbi ng maliit na kalamangan na ito? Bago mo dinala sa amin ang Purifying Light, ang human race ay karaniwang walang kapangyarihan na labanan ang kaagnasan ng Black Ink Strength. Marami ang kailangang magsakripisyo ng mga piraso ng kanilang miniature universe upang protektahan ang kanilang sarili. Matagal na tayong lumaban sa Black Ink Clan, kaya ang gusto natin ay hindi maliit na kalamangan para bigyan tayo ng mas paborebleng posisyon, kundi isang paraan para tuluyang mapuksa ang Black Ink Clan. Bago kami makahanap ng isang paraan upang gawin iyon, ang pagpapanatili ng kasalukuyang balanse ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Pinag-isipan ni Yang Kai ang sinabi niya bago tumango bilang pagsang-ayon. Bahagyang napabuntong hininga si Zongliang. Ang aming krusada sa pagkakataong ito ay hindi lamang isang eksperimento, kundi isang kampanya rin para magbigay ng pag-asa. Kung magiging maayos ang ating ginagawa, sa susunod na 100 hanggang 1,000 taon, tayong mga tao ay magpapatuloy na bawasan ang anumang magagamit na teritoryo na mayroon ang Black Ink Clan. Sa kalaunan, makakahanap tayo ng paraan para tuluyang mapuksa ang mga ito. Talagang ito ay isang pangmatagalang layunin, at maaaring tumagal pa ng ilang henerasyon upang magawa. Kahit na ganoon, gagawin natin. Hindi kailanman sasabihin ni Zongliang ang mga bagay na ito sa ibang 7th grade masters, ngunit kay Yang Kai, iba ito. Ang kanyang pagdating ay nagpabago sa buong tanawin ng Black Ink Battlefield at ang kanyang mga kontribusyon lamang ang naging dahilan upang maging kwalipikado siyang maunawaan ang mga plano ng mga nakatataas. Pagdating ng araw, lahat ng nangungunang masters mula sa Cave Heavens at Paradises ay ipapadala sa no-return pass. Sa oras na iyon, ano sa tingin mo ang mangyayari sa Black Ink Clan? Naisip ni Yang Kai ang eksena, kung saan ang mga nakatagong Masters of the Cave Heavens at Paradises ay lumabas lahat sa puwersa. Ang pag-iisip ay gumuhit sa kanyang imahinasyon nang sabihin niyang. Magkakaroon sila ng isang hindi kasiya siyang sorpresa. Sa loob ng Grand Hall, kung saan matatagpuan ang Hyperspace Array, nakaupo si Yang Kai na naka-crossleg habang nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Ang kanyang pakikipag-usap kay Zongliang ay nagpaunawa sa kanya ng isang bagay, dahil wala siya sa ganoong mataas na posisyon, nabigo siyang makita ang engranding plano ng mga bagay-bagay. Ang iniisip niya ay kung paano manalo sa mga laban na nasa harapan niya. Samantala, ang iniisip ng mga nasa itaas ay kung paano manalo sa digmaan at ganap na lipulin ang Black Ink Clan. Ito ay isang natatanging pagkakaiba ng pananaw. Ito ay hindi na siya ay maikli ang paningin. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Siya ang pinuno ng isang squad, at nasa Black Ink Battlefield ng higit sa 100 taon kaya hindi siya matatawag na walang karanasan. Gayunpaman, paano siya may kukumpara sa mga taong tulad ni Zongliang at sa iba pa na nakipaglaban sa digmaang ito sa loob ng libu-libong taon? Kaya, ngayon, ito ay ginawang malinaw.
Hindi dahil ang Cave Heavens and Paradises ay hindi makapagpadala ng higit pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters para makakuha ng bentahe sa Black Ink Clan. Nag-iipon lang sila ng lakas, naghahanda na bigyan ng nakamamatay na suntok ang Black Ink Clan pagdating ng oras. Ang Expeditionary Force ng Blue Sky Pass ay gumawa ng mahalagang hakbang sa direksyong iyon. Ang krusada ay isang matapang na pagtatangka na baguhin ang takbo ng digmaan, at kung magiging maayos ang lahat, isang araw sa malapit na hinaharap, ang lahat ng Great Passes ay makakabuo ng malakihang expeditionary forces at ipadala sila sa krusada. Sa wakas ay masupol na nila ang Black Ink Clan, hanggang sa tuluyan itong mabunot. May mga palatandaan ng aktibidad. Biglang sumigaw ang isa sa mga nagbabantay sa Grand Array. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan. Nakita niyang biglang lumiwanag ang Grand Array na ilang araw ng tahimik. Marahan itong umungol, at may mga halatang pagbabago-bago ng Space Principle na lumalabas dito. Iyon ay isang malinaw na senyales na ang Grand Array ay na-activate na siyang hinihintay ni Yang Kai. Ang No-Return Pass ay ang tanging gateway sa 3,000 Worlds, at ito rin ang transit point para sa mga nasa 3,000 Worlds para makapasok sa Black Ink Battlefield. Dahil dito, inayos doon ang isang hyperspace array na maaaring kumonekta sa lahat ng Great Passes. Ang lahat ng ito ay itinakda ng mga sinaunang great expert na sadyang hindi maihahambing sa mga cultivator ngayon. Gamit ang hyperspace arrays na itinakda ng naturang mga eksperto, ang ultra-long distance teleportation ay maaaring gawin ng hindi nababahala tungkol sa buhay ng isang tao. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng mga materyales ay magiging lubhang malaki. Kaya, sa pagitan ng Great Passes, sinubukan nilang huwag magpadala ng mga tao nang hindi kinakailangan. Sa karamihan ng mga kaso, mag-teleport sila ng ilang Jade Sleep bilang isang paraan upang makipag-usap sa iba pang Great Passes. Sa ilalim ng mga tingin ng maraming cultivator na nagbabantay sa Grand Array, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang pumuno sa kanilang mga mata. Mula rito, lumitaw ang isang malabong figure. Agad na naramdaman ni Yang Kai ang isang aura ng isang tao sa 8th grade Heaven Opening Realm, ngunit sa kanyang pagtataka, ang aura na ito ay medyo pamilyar sa kanya. Habang kumukupas ang liwanag, natuklasan ni Yang Kai na mayroon ng hindi bababa sa 100 katao na nakatayo sa Grand Array, marami sa kanila ang tila nahihilo at disoriented dahil halatang hindi pa sila nakaka-recover mula sa ultra-long distance teleportation. Bagamat ang mga pagsasaayos ng mga sinaunang great expert ay sapat na upang payagan silang mag-teleport dito ng ligtas, mayroon pa ring ilang mga kakulangan sa paggawa nito. Kaagad, ang mga tauhan ng Blue Sky Pass, na naihanda ng maaga, ay humakbang pasulong at lahat ng uri ng secret techniques ay naisaaktibo upang makatulong na maibsan ang mga sekwela ng 100 o higit pang mga taong ito. Ilang sandali lang bago umiling ang 8th grade Heaven Opening Realm Master at itutok ang kanyang mga mata. Sa huli, siya ay isang 8th grade master na ang lakas ay hindi maihahambing sa iba na nangangailangan pa ng ilang oras upang makabangon mula sa pagkahilo. Pinigilan ni Yang Kai ang kanyang pananabik, humakbang pasulong, at sumaludo. Ang marangal na tindig ni Grandmaster ay pareho pa rin gaya ng dati, kahit na pagkatapos ng maraming taon. Ang mga salita ni Ding Yao ay naging propetiko, dahil talagang may kilala si Yang Kai na pumunta rito sa pagkakataong ito. Siya ay isang labi ng Great Evolution Paradise, Grandmaster Ma Fan. Maraming beses na siyang nakipag-usap ni Yang Kai. Ang unang pagkakataon ay noong nagtanong siya tungkol sa pagpino ng array artifacts para sa Grand Array ng Voidland. Noong panahong iyon, dinala siya ng Lady Boss kay Grandmaster Ma Fan. Nang maglaon, tinulungan siya ni Ma Fan na pahusayin ang Void Yin Yang Mirrors. Ipinasa pa niya ang Good Fortune Divine Furnace ng Great Evolution Paradise kay Yang Kai. Pagkatapos, marami sa mga labi mula sa Great Evolution Paradise, sa pangunguna ni Grandmaster Ma Fan, ay pumunta sa Star Boundary upang magbukas ng Dao Temple. Ginawa nila ito sa pagtatangkang buhayin ang dating kaluwalhatian. Kaya nga, matandang magkakilala sila. Marshall Pick, Kabanata 5152. Ang sitwasyon sa 3,000 mundo. Si Ma Fan, na kamakailan lamang ay nakapasok sa 8th grade, ay malinaw na isang Great Grandmaster sa Artifact Refining ngayon. Dapat sabihin na ang mga Great Grandmaster ay pawang 8th grade masters, katumbas ni Dong Guo Anping mula sa Divine Cauldron Cave Heaven na kakilala ni Yang Kai. Yang Boy. Mukhang nagulat si Grandmaster Ma Fan, malinaw na hindi niya inaasahan na makakatagpo niya si Yang Kai dito sa lahat ng lugar. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, si Yang Kai ay lamusong sa isang void corridor at hindi na bumalik. Nang walang anumang balita, kung siya ay buhay o patay ay hindi alam. Gayunpaman,
ang kanyang pagkawala at sakripisyo ay hindi lihim sa 3,000 mundo. Kung tutusin, marami ang naruroon nang pumunta siya para aisil ang Void Corridor. Higit pa rito, kahit na ang Black Ink Battlefield ay maaaring magpasa ng ilang balita pabalik sa 3,000 Worlds, ang mga bagay na may kaugnayan kay Yang Kai ay alam pa rin ng ilang matataas na opisyal sa loob ng Cave Heavens and Paradises. Kaya, hindi alam ni Grandmaster Ma Fan na narito siya. Nang dumating siya sa Black Ink Battlefield, hindi niya inaasahan na makikita si Yang Kai. Natural lang na nang makita ang isang matandang kaibigan, pareho silang tuwang-tuwa. Biglang sumikip ang mukha ni Grandmaster Ma Fan habang sinasabi niya, "Young boy, hanapan mo ako ng open space, hindi na sila mapipigilan ng matandang ito." Nagtaka si Yang Kai. "Hawakan mo sila." "Hawakan kung sino?" Ngumisi si Grandmaster Ma Fan. "Hindi mo naman iniisip na kami lang, di ba? Marami pa sa miniature universe ko." Agad na naunawaan ni Yang Kai ang ibig niyang sabihin. Para sa mga dinala rito, maliban sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Grandmaster Ma Fan, ang iba ay nasa 7th grade. Dahil ang pag-teleport mula sa Northern Pass patungo sa alinman sa mga Great Passes ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan, ang mga high-grade masters ay lahat ay mag-iimbak ng mga nasa mid-grade sa loob ng kanilang miniature universe upang makatipid sa pagkonsumo. Ang Northern Pass ay palaging ginagawa itong ganito. Dahil dumating si Yang Kai sa Black Ink Battlefield sa pamamagitan ng hindi kinaugalian na pamamaraan, wala siyang karanasan dito. Kaya, sa kanyang sandali ng kagalakan, nakalimutan niya kung paano karaniwang naglalakbay ang mga tao sa pamamagitan ng hyperspace arrays. Matapos mapagtanto ang kanyang pagkakamali, mabilis siyang nanguna. Hindi nagtagal, nakarating sila sa plaza kung saan unang pumasok si Yang Kai noong una siyang dumating sa Blue Sky Pass. Dito rin itinayo ang unang purifying Black Ink battleship. Napakalaki ng parisukat. Sa panahon ng hindi digmaan, ang mga sundalo ay gustong makipagpalitan ng mga pointer dito. Kaya, ang lugar na ito ay madalas na puno ng mga tao, ngunit ngayon, ito ay walang laman. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga sundalo ng Blue Sky Pass ay inilipat sa forward base, na naiwan lamang ng isang maliit na katiyakan. Samantala, naghiwa-hiwalay ang lahat at umiwas sa mga bagong dating. Pagkatapos ay bumukas ang kanilang miniature universe, at mula sa iba't ibang portal, maraming figure ang lumabas, sunod-sunod. Lahat sila ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Noong una ay naisip ni Yang Kai na hindi masyadong maraming mga bagong dating na darating sa Blue Sky Pass, ilang daan lamang. Gayunpaman, nang mabuksan ang daan-daang portal, napatuloy na bumubuhos ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, napagtanto niya na mali ang una niyang palagay. Ang miniature universe ni Grandmaster Ma Fan lamang ay kayang tumanggap ng higit sa 40 katao, habang ang iba sa 7th grade, na ang miniature universe ay hindi kalakihan ng sa kanya, ay maaari lamang humawak ng 12 o higit pang mga tao. Pagkalabas ng lahat, nagulat si Yang Kai nang makitang may mahigit 1,000 na bagong dating sa pagkakataong ito. Napakalaking bilang iyon. Higit pa rito, lahat ng narito ay nasa 6th grade at mas mataas. Sa madaling salita, ang Cave Heavens and Paradises ay nagpadala ng hindi bababa sa 10 cultivator sa o higit pa sa 6th grade bawat isa, at hindi pa iyon binibilang ang mga reinforcement na ipinadala sa iba pang Great Passes. Aling sekta sa 3,000 mundo ang makakagawa nito? Aling puwersa ang nagkaroon ng dumasusukat na pamana? Kahit sa Voidland at Star Boundary, ilan na ang 6th grade o 7th grade Heaven Opening Realm Masters na naroon ngayon? Sa katunayan, kahit na ang buong Voidland at ang Star Boundary ay na-hollow out, hindi sila makakapagbigay ng ganoong puwersa. Nagpunta lamang ito upang ipakita kung gaano kalakas at kalalim ang mga pamana ng Cave Heavens at Paradises. Isang stream ng liwanag ang biglang bumaril mula sa isang lugar sa Blue Sky Pass bago dumating sa isang hover sa itaas ng square. Ito ay walang iba kundi si Zongliang. Lahat ay tumangala, at bahagyang tumango si Zongliang bago sinabi ng malakas. "Nanggaling kayo sa malayo. Ito ang Blue Sky Pass, at itong Zong ay ang Western Army Commander." Sabay-sabay na sumaludo ang lahat, at ibinalik ni Zongliang ang pagsaludo at nagpatuloy. "Kayo ay mula sa iba't ibang Cave Heavens at Paradises, at lahat kayo ay mga elite sa kani-kanilang mga sekta, ngunit ang Black Ink Battlefield ay iba sa 3,000 Worlds. Kailangan mong tandaan na kahit sa ang Cave Heaven o Paraiso ka nang galing, pagkatapos mong tumuntong sa Blue Sky Pass, wala na sa mga iyon ang mahalaga. Kayong lahat ay mga sundalo ng Blue Sky Pass dito, at isa lang ang kalaban natin, ang Black Ink Clan. Ang lahat ng naririto ngayon,
At ang mga ancestor na nauna sa atin, ay nag-alay ng ating dugo, pawis, at maging sa walang laman na lugar na ito upang pigilan ang Black Ink Clan na salakayin ang 3,000 mundo. Hindi mabilang ang bumagsak sa larangang ito sa loob ng hindi mabilang na taon, ang susunod ay maaring ako, o maaaring isa sa inyo, ngunit hanggat naroon ang Cave Heavens at Paradises, ang Black Ink Clan ay hindi kailanman aahon sa 3,000 worlds. Lahat kayo ay galing sa Cave Heavens and Paradises, kaya bago kayo umalis, malamang ay binalaan na kayo ng mga elder ng kani-kanilang sekta tungkol sa lahat ng ito. Ang Blue Sky Pass at ang Black Ink Battlefield ay may maraming bagay na unti-unti mong kakailanganin upang maging pamilyar. Itong zone na ito ay magbibigay sa iyo ng isang payo ngayon, at sana ay tandaan mo ito sa iyong puso, mabuhay. Kahit anong mangyari, huwag kang susuko. Sinasabi ko ito mula sa kaibuturan ng aking puso, at tunay na umaasa na isa sa isip mo ito sa lahat ng oras. Ngayon, itong zone na ito ay mayroon pang mga responsibilidad na dapat asikasuhin, kaya hindi komportable para sa akin na manatili dito. Yang Kai, dalhin mo sila para magparehistro at maghanda. Oo, yumuko si Yang Kai. Tumalikod si Zhong Liang at umalis. Hindi mahirap magrehistro sa Blue Sky Pass, ngunit tumagal ng ilang oras para sa mahigit 1,000 tao na dumaan sa prosesong ito. Bilang nag-iisang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa mga bagong dating, natural na si Grandmaster Ma Fan ang unang nagrehistro. Matapos matanggap ang kanyang identity token, pumunta siya kay Yang Kai at inabot sa kanya ang isang Jade Slip. Ito ang hiniling ng iyong mga asawa na ipasa ko sa iyo. Inabot ni Yang Kai at mataimtim itong tinanggap. Maraming salamat. Bumantong hininga si Grandmaster Ma Fan. Naiintindihan na para sa isang bata na medyo walang prinsipyo, ngunit brat, medyo lumayo ka na talaga. Awkward na ngumiti si Yang Kai, nang hindi ipinagtatanggol ang sarili habang kinukuha ang Jade Slip. Inis kanya ito gamit ang kanyang Divine Sense at unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Wala talagang espesyal sa Jade Slip, ilang salita lang mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang una ay sinulat ni Yu Rumeng, ang Charm Demon Saint, pagkatapos ay si Xia Ning Chang, Zhu Yu, Ji Yao, Ku Huashang, at Tao Lingwan naman. Ang bawat isa sa kanila ay nagsulat lamang ng isa o dalawang pangungusap sa karamihan. Si Yu Rumeng ay mainit ang ulo gaya ng dati habang siya ay sumimangot. Kung maglakas loob kang mamatay sa labas, kukunin ko ang aking mga sisters at ipapakasal silang lahat. Mas malumanay si Little Senior Sister. Junior Brother, dapat mong alagaan ang iyong sarili kapag nasa labas ka. Ang pinakamahalagang bagay ay tiyaking protektahan mo ang iyong sarili. Ang seductress mula sa Yin Yang Cave Heaven ay matapang gaya ng dati. Kung ikaw ay malungkot sa labas, makakahanap ka ng senior sister mula sa Yin Yang Heaven para talakayin ang daw ng Yin at Yang. Siguraduhin mong hindi ka maghahanap ng iba sa ibang lugar, okay? Ang lahat ng ito ay nagpangiti kay Yang Kai at nagpainit sa kanyang puso. Walang mga mensahe mula kina Suyan, Zuching at Shanqing Luo sa Jade Sleep. Malinaw, nasa Divine Spirit Ancestral Land pa rin sila, at hindi gaanong alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Matapos basahin ang Jade Slip ng paulit-ulit, hinawakan ito ni Yang Kai ng mahigpit sa kanyang dibdib at nagtanong. Great Master, kumusta na ang sitwasyon sa 3,000 worlds? Casual na sinabi ni Grandmaster Ma Fan. Ang mga bagay ay gaya ng dati. Ang mga walang kamalay-malay ay nananatiling pareho, kalmado at hindi gumagalaw, ngunit ang mga nakakaalam ay batid ng lahat na kasalukuyang may malaking undercurrent na umaagos sa ilalim ng tila kalmadong ibabaw. Hindi ko na kailangang magsabi ng marami tungkol sa iba pang mga bagay, basta ang impluensya ng star boundary mo pa lang ay malaki na. Ito ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito bilang isang Heaven Opening Realm Cradle. Hindi mabilang na mga henyo ang lumabas mula sa star boundary sa paglipas ng mga taon, at bawat Cave Heaven at Paradise ay nakakuha ng marami. Sa mata ng mga dakilang puwersang hindi alam, ang nangungunang dakilang puwersa ay nagpapalawak lamang ng kanilang impluensya at lumalakas. Gayunpaman, tanging sa atin lamang ang nakakaalam ng katotohanan ang nakakaunawa na ang lahat ay ginagawa bilang paghahanda para sa digmaan laban sa Black Ink Clan. Kaya, kailangan nating linangin ang mas maraming tao na may higit na lakas. Gayunpaman, ang higit na nakakuha ay hindi ang Cave Heavens at Paradises, ngunit ang iyong High Heaven Palace. Biglang naging interesado si Yang Kai. Paano? Nakilala ito ng lahat ng mga katutubo ng Star Boundary. Marami ang nananatiling walang kamalay-malay, o sadyang hindi maintindihan kung gaano kadakila ang Cave Heavens at Paradises, kaya sa huli,
ang High Heaven Palace pa rin ang pinakamagandang lugar sa kanilang paningin, at marami pa rin sa kanila ang pinipiling sumambos sa ilalim ng bandila nito. Sa napakaraming henyong disipulo na tinuruan ng malalakas na elder mula ng ipanganak, kung magpapatuloy ang kalakaran na ito, pagkatapos ng ilang libong taon, ang iyong High Heaven Palace ay makakatayo sa pantay na katayuan sa Cave Heavens at Paradises. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, malayo pa iyon mula ngayon. Sino ang malinaw na makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa napakatagal na panahon? Tumango si Grandmaster Mafan at sinabing, sinasabi na ang kapalaran ay puno ng kawalang katiyakan, at walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari hanggang sa ito ay mangyari. Kung ito ay sa nakaraan, ang High Heaven Palace ay tiyak na hindi papayag ang umiral ng Cave Heavens and Paradises. Hindi sila mapagparaya at sakam, ngunit sa halip ay napakaraming mahuhusay na disipulo ang hindi maalis ng isang sekta. Nais ng bawat isa sa kanila na linangin ang higit pang mga piling alagad upang labanan ang Black Ink Clan. Ganun pa man, hindi sila kikilos laban sa sect mo. Pagkatapos ng lahat, ang iyong mga asawa ay direktang disipulo na ngayon ng iba't ibang makapangyarihang mga ancestor. Bawat isa sa kanila ay may makapangyarihang nakatayo sa likod nila, na nagbibigay sa kanila ng malapit na relasyon sa ilang Cave Heavens at Paradises. Higit pa rito, ngayong ikaw, ang Palace Master ng High Heaven Palace, ay nakapasok na sa Black Ink Battlefield, at ang mga nakatataas sa High Heaven Palace ay alam na nila ang totoong sitwasyon, walang gustong hadlangan ang pag-unlad nito, na naging daan ng maayos. Para sa paglaki nito, masayang tumango si Yang Kai. Bago siya umalis mula sa Black Territory patungo sa Black Ink Battlefield, ilan sa kanyang mga asawa ay talagang kinuha bilang direct disciples of 8th grade Heaven Opening Masters. Kabilang sa kanila, si Zuyu ay naging disipulo ng Golden Antelope Paradise na si Liu Mo. Si Yuru Meng ay naging disipulo ng Myriad Demons Heavens Mosha. Si Xia Ning Chang ay naging disipulo ng Divine Medicine na si Ziyu ng Langit. Si Ji Yao ay naging disciple of Great Battle Heavens Pai Li. Samantala, sina Kou Huashang at Tao Lingwan, hindi na kailangang sabihin, ay bahagi ng Yin Yang Cave Heaven at may matatag na posisyon sa loob ng kanilang sekta. Ang dahilan kung bakit kinuha sila ng mga 8th grade masters na ito bilang mga disipolo ay hindi lamang dahil sa kanilang kakayahan. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na mga henyo sa kanilang sariling Cave Heavens o paraiso. Ang kanilang mga kakayahan ay maaaring pareho o mas mahusay pa kaysa sa kanyang mga asawa, kaya ang pangunahing dahilan kung bakit nila kinuha ang mga ito ay dahil isakripisyo ni Yang Kai ang kanyang sarili para sa kapayapaan at katatagan ng 3,000 mundo. Kaya, nais nilang bigyan si Yang Kai ng ilang anyo ng katiyakan. Ito ay upang ipahiwatig na kahit na may mangyari sa sandaling pumasok siya sa Void Corridor noon, ang kanyang mga asawa ay aalagaan, at sa pamamagitan ng extension ay mapoprotektahan ang High Heaven Palace at Voidland. Sa madaling salita, isiguraduhin ng mga matatandang umutot na ang iyong mga balo at sekta ay mapangalagaan, nang sa gayon ay makasigurado at mapupuksa ang lahat. Ito rin ay isang uri ng kabayaran mula sa Cave Heavens and Paradises. Siyempre, lahat ng kanyang mga asawa ay may sapat na talento upang maging direktang disipulo ng mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa kanila ay direktang umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm at sa gayon ay inaasahan na maabot ang 8th grade sa hinaharap. Sa kabutihang palad, ang personal na lakas at mga nagawa ni Yang Kai sa Dao of Space ay Kat-Anji Tangi. Bukod pa doon, nagtataglay siya ng iba't ibang kakaibang pamamaraan na nakatulong sa kanya na mabuhay. Mula nang dumating siya sa Black Ink Battlefield mula sa Black Territory, nalampasan niya ang maraming paghihirap at nabuhay siya hanggang ngayon. Ngayong ang kanyang mga asawa sa Star Boundary ay may suporta ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters, kasama ng mga nakaraang pagsisikap ni Yang Kai na, mag-isa, ay seal up ang Void Corridor, nagkaroon ng pagkakataon ng High Heaven Palace na lumago at umunlad ng walang panghihimasok. Kung hindi, sa Cave Heavens and Paradises na nangangailangan ng mahuhusay na disipulo para ipadala sa Black Ink Battlefield, paano sila makakaupo at manood ng isang maliit na sect na kumukuha ng napakaraming talento? Wala itong kinalaman sa katakawan o inggit, wala silang pagpipilian dahil hawak nila ang responsibilidad na protektahan ang human race. Sa harap ng gayong marangal na layunin, sino man o anumang bagay na hamarang sa kanilang daan ay madudurog sa alabok ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ngayon, alam na ang lahat sa Star Boundary ay maayos, si Yang Kai sa wakas ay makakapagpahinga na.